kailangan natin iparamdam yung excitement sa talaga namang natatanging akda na mapapakinggan natin ngayon mula sa mismong malilikha nito. Kaya ulitin natin, good evening to everybody here, to all of our exhibitors and participants. Once again, good evening guys! Yun, my name is Mix Almendras and ako po ay magiging host ninyo this evening. Today, sama-sama po tayong lilipad. Kasi masisilahin natin at mararanasan natin ang kakaiba at natatanging likha na akda ng ating none other than our Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. First, Kapuso Big Winner, Mika Salamanca. Sa katunayan, kilala ko si Mika years ago, pero kilalang siya bilang natatanging social media personality ng mga nagdaang buwan, nagdaang taon dahil sa kanyang mga viral song covers at syempre mga videos on YouTube. Syempre, mas nakilala niyo siya bilang isang actress. Ika nga sa pagganap ng mga natatanging roles in GMA, kung saan banggitin natin, syempre, parte siya ng Maging Sino Ka Man, Abot Kamay na Pangarap, at Sangre Encantadia. March 2025, nung nabihag niya yung mga puso ninyo, kung di ako nagkakamali, nang formal siyang pumasok sa bahay ni Kuya bilang controversial Babylin ng Pampanga. At lumabas siya, syempre, kasama yung kanyang partner. Pag sinabi ko mong partner, katuwang po yan sa industriyang ito. Masyado naman tayong, and they say the rest was history. This is a woman filled with talent, and honestly, she is on her way to stardom. Meron siya mga upcoming na kanta under Star Music. Meron siya mga paparating na mga pelikula at syempre series na suway supportahan niyo po tulad ng pagsuporta niyo sa librong ito. Now guys, I won't keep you waiting. Handa na po ba kayo? Okay. I think, sabi sa akin 300 daw kayo ngayon dito. At mukha namang 300 kayo. Kailangan iparamdam natin, iparinig natin. Kasi malaki itong natin SMX Convention. Paramdam natin yung excitement ninyo. 300 kayo, di ba? Dito ng 300 nyo. 300 kayo, di ba? That being said, ladies and gentlemen, masikabong palakpak para sa naglikha and author of the newest children's book titled Lipad, the one and only Mika Salamanca! Grabing intro naman yun. Grabe. Thank you so much. I'm flattered. Hello po sa inyong lahat. Thank you so much po. Thank you so much po sa pag-aabala at punta niyo po dito ngayong gabi. And sana po mag-enjoy po tayong lahat and babasahan ko po kayo ng libro. Ayan. Thank you so much, Mika. You may sit down. So, totoo lang, curious yung mga tao. Siguro konting kwentuhan ng mabilis bago natin na formal na basahin ang iyong libro na lilikha. Siguro, ano ba yung masisilayan or maririnig ng mga tao tungkol sa librong ito? Kasi sabi sa akin, itong libro na ito ay hango, kumbaga, sa personal mong buhay, kumbaga. Itong libro po na ito ay about sa isang maliit na fairy or diwata. And ang pangalan niya po ay Mahika. Sobrang excited po akong ikwento sa inyo at basahin kung sino si Mahika kasi ayoko yung munang i-spoil. Ayaw mo na i-spoil. Pero, ito na, babasahin ko na para malaman natin lahat kung ano yung story ni Mahika and ano yung mga pinagdaanan niya and paano niya na-overcome yung, kumbaga, kung paano siya makakalipad. Ayan. So guys, handa na ba kayong sabay-sabay natin basahin ang librong ito? Hindi ka? Parang handa na ata sila? Pero parang hindi nga eh. Parang walang energy yung mga tao. Bakit ready kayo? Dapat 300 kayo Kamusta po tayong lahat ngayong gabi? Nakakain ba tayong lahat? Hindi pa! Kuya Jack, ba't hindi mo pinapakain ng mga tao dito? Mamaya daw sila kakain pagkatapos. Mamaya sila kakain pagkatapos. Kumain? Ay, pwede niyo po pababayaan yung sarili niyo. Bumibili kayo ng libro, pero pagkain hindi. Magkain muna. Mag-Jollibee tayo
tayo later. Pero kasi Kuya Chan magbabayad. Jan Enriquez po, pakipollow na lang po siya po sagot sa inyo. Okay, sige, in all seriousness guys, tara na, pasukin na po natin ang mundong nilikha ni Mika Salamanca mula mismo sa author. Sabay-sabay po natin basahin ang kanyang kwento na Lipad. Okay. Kuya, lagyan natin ng music na parang enchanting. Ganyan. Ganyan. Parang like ramdam na ramdam nila na parang nasa Enchanted Kingdom. Charot. Lipad. Kwento ni Mika Salamanca. Sa bawat bulaklak sa hardin ni Lola ay mayroong mga diwatang napakaganda na mga pakpak. Ngunit bakit tila may isang kapansing-pansing diwata na hindi lumilipad? Dun 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 dun. Lagyan po natin ang background music. Sa isang bulaklak na rosas, si Mahika ay umugot ng hininga. Napakaliit ng mga pakpak ko, mahiyang sambit nito. Flip the page. Umiiwas din si Mahika tuwing nagdidilig ng mga halaman si Lola. Baka mabasa ang mga pakpak ko, kakapintura ko lamang nito. Takot si Mahika na makita ng iba ang tunay na kulay ng mga pakpak niya. Dahil siya ay nahihiya, hindi siya lagi nakakapasyal sa hardin. Mahika! Samahan mo kaming lumipad, sabi ng kanyang mga kapatid. Sa susunod na, tutuksohin lamang ako ng mga iba dahil sa mga pakpak ko. Ngunit hindi mo pa nasusubukang lumipad. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, sabi ng kanyang mga kapatid. Malungkot na umuwi si Mahika sa kanyang bulaklak. Hindi ako nararapat sa hardin na to. Mabuti siguro kung maging abo na lang ako at maglaho. Walang makakaalala sa akin dahil pangit ang mga pakpak ko. Walang maghahanap sa akin dahil iba ako at hanggang dito na lang ako. Nagplano si Mahika na umakyat sa tuktok ng pinakamataas na puno upang maglaho dahil alam niyang hindi siya maililigtas ng mga pakpak niya. Bukang liwayway nang siya'y umalis sa kanyang rosas at naglakbay patungo sa pinakamataas na puno. Mahika, tila ika'y mas maaga pa sa aking dumating at naglalakbay, sabi ng araw. Araw, ano ang espesyal sa'yo? Ang init-init mo at napakaliwanag. Hindi ka ba nahihirapan? Dahil ako'y maliwanag at mainit, walang lumalapit sa akin. Pero ako ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay sa mundo. Nakangiting sagot ng araw. Ano ang espesyal sa'yo, langgam? Maliit ka at kaunti lamang ang kayang buhatin. Nagtatakang tanong ni Mahika. Maliit man ako ay matalino ako. Kaya kong buhatin lahat ng bagay sa mundo basta kasama ko ang pamilya ko. Matapang na sagot ni langgam. Eh ikaw, bubuyog, ano ang espesyal sa'yo? Tinatakbuhan ka ng mga bata sa tuwing dumarating ka. Ayaw nila sa'yo. Takot man ang iba sa hindi nila naiintindihan, hindi ibig sabihin ay ayaw nila sa akin. Tanggap ko kung sino ako at ang papel ko sa mundo. Ako ang nagpo-pollinate ng mga bulaklak na tinitirhan mo din. Nang mapagod si Mahika sa paglalakbay, siya ay nagulat nang may nakita rin siyang diwata na sira ang mga pakpak. Bakit ka narito? Saan ka patungo? Tanong ni Mahika. Magtutungo ako sa tuktok ng puno, sabi ng diwata. Naisip ni Mahika na marahil ay iisa lamang ang nais nilang gawin ng diwata. Wag! Napakaganda ng iyong mga pakpak! Naiiba sa lahat ng nakita ko. Wala itong katulad. Huwag mong tapusin ang paglipad mo dahil lamang sira ang mga ito. Nag-aalalang sinabi ni Mahika. At sino bang nagsabi na hindi ko tanggap kung sino ako? Sino bang nagsabi na pangit ang mga pakpak ko?
Pupunta ako sa tuktok upang makita ang buong hardin ni Lola kung saan nandun lahat ng iba't ibang uri ng ganda na sinasabi mo. Nakangiting sagot nito. Ha? Ngunit, iba ka, sambit ni Mahika. Lahat tayo ay magkakaiba. Nasubukan mo na bang lumipad at makita ang iba? Lahat tayo ay may kanya-kanyang katangian at ganda. Habang nagkikwentuhan ay nakarating na sila sa tuktok ng puno. Ang sabi mo ay ayaw mo nang lumipad? Tanong ng estrangherong diwata. Itunulak niya si Mahika mula sa tuktok ng puno na siyang kinagulat ng maliit na diwata. Sumigaw si Mahika. At hindi namalayan na ang mga pakpak niya ay inilipad na siya pataas at iniligtas. Sa pagbukas ng kanyang mga mata ay nakita niya ang ganda ng kapaligiran. Kasabay na nakita niya ang iba't ibang uri ng mga pakpak ng mga diwata sa hardin ni Lola. Lahat ay magkakaiba. Walang perpektong mga pakpak. Pero, bakit parang perpekto itong nasisilayan ko? Tanong ni Mahika. Masayang lumilipad si Mahika nang sambitin ng estrangherong diwata ang mga tagang hindi mo gustong maglaho. Gusto mo lamang na may makakita sa'yo at magsisimula yun sa'yo. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Mahika. Ako? Ako ang malakas na ikaw. Makikilala mo rin ako balang araw. Basta manatili ka lang sa paglipad. Simula nung araw na yon, naintindihan ni Mahika na hindi siya nag-iisa. Malaya na siya nakakalipad sa hardin ni Lola. Kahit na siya'y may kakaibang mga pakpak, tanggap niya ito dahil alam niyang espesyal siya. At lahat ay may halaga. Naalala niya ang estrangherong diwata na nakilala niya at naisip kung ano kaya ang pangalan nito. Mahika. Mahika ang pangalan niya. At nakilala ko siya sa aking paglalakbay patungo sa tuktok upang magpahinga. Lipad. Ayan po, muli palakpakan natin ang manunulat ng Lipad. Mika Salamanca. And I think we all have that little Mahika within us, no? Yung mga pagkakaiba natin talagang pwede natin gamitin para lalo pang palakasin ang ating mga sarili. Hindi ba, no? Totoo yan. Totoo. Lahat tayo, we have that little energy inside of us.